maabala sa paglinig po ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito, to be brought to us by Pastor Jack Tanueco. Praise the Lord. Sige po, huwag po tayong mahiya para sa Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, yung pong lahat talagang may galak pa nasa bahay ng Panginoon. Muli pong palakpakan ng Panginoon. Yung talagang para sa Panginoon. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Muli, magandang gabi po. Alam ko po na this is the day that the Lord has made. Tayo po ay magalak. We will rejoice, and be glad in it. Hallelujah. Kaya nga po't patuloy, we will bless the name of the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. We will continue to bless the holy name of God. Of God. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Amen. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating tema. Yung pong team na alam ko po natin, hindi pa natin nakakalimutan dahil pang tatlong na po ito. God is faithful. Ang katapatan po ng Diyos, tunay ay hindi po nagbabago. Alam po natin, pinag-aralan natin yung pong katapatan niya patungkol sa kanyang salita. Yan, yung pepaidan niya. Patungkol sa kanyang salita, patungkol po sa kanyang mga pangako. At yung pong bago natin pag-uusapan ngayon ay talagang para pong talagang bibigyang diin. Ito pong dalawang ito sa kanyang salita at sa kanyang pangako. Pagdating po kasi sa faithfulness, yung pong pinag-aralan natin, yung word, yung may palabra de honor. Pag tayo ba ay nagsalita, nagbigay ng mga pangako, meron ba talagang palabra de honor, yung ating pong mga binibitawang salita. Isang simpleng halimbawa siguro, sige, meron tayong meeting place, ganap na 3:00 ng hapon, magkikita-kita tayo. So, 3:00 ba talaga ang dating? Meron tayong meeting, yung po, kahit po sa mga church, sa ating po yung mga ushers or different kind of meeting. Sa mga opisina man, meron gagawing meeting o meeting po natin 4:00. Ang dating po ng mga iba, alam nyo na po, 4:30, ali, kasi ela pa datang kanya, nara. So, yung pong palabra de honor, di ba, pag sinabi natin 3:00, if you cannot come on time, sabi nga, come before the time. Mga ano lang po ito, mga simpleng halimbawa lang, patungkol po siya palabra de honor. May mga tao po na talagang meron namang palabra de honor. Lahat po yan, sa trabaho, sa eskwelahan, mga teachers, saan mang dako, workplaces, wherever we are, meron pong mga taong may palabra de honor naman talaga, laging nasa oras, nasa usapan, may palabra de honor na pag nangutang, magbabayad ng utang. Lagi nga kaya bing utang. Okay, di ba meron tayong mga nakakausap, ang taong ito is a man of his word. Di ba meron po mga ganyan. Kaya lang, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, talagang ganun, meron pa rin pagkakataon. Sa tao po kasi, pag pinag-usapan ng pangako, ang salita, di ba yung mga pangako, sa mga tao, sa tao, madalas napapako. Okay, and so much for that. Kaya, saan kaya tayo di sa dalawang ito? Tayo ba yung may palabra de honor o palabra de horror? Corny na eh. So, tuloy lang po natin yung ating pag-usapan. Sabi ko nga po kanina, itong pag-usapan natin, bibigyang diin pa itong faithful to His word, faithful to His promise. God is faithful to His character. Yung pong character ng Diyos, faithful po siya sa kanyang character. Paano po natin ito bibigyan ng paliwanag? Basahin muna po itong ating talatang Isaiah 48:11. Ang sabi po ng nasusulat, I will rescue you for my sake, yes, for my own sake. I will not let my reputation be tarnished, and I will not share my glory with idols. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa gabing ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita.
na aming pong dalangin. Wala kaming ibang itataas, dadagilain, kikilalanin sa gabing ito, hindi lang sa gabing ito, sa mga darating pang mga araw o Diyos, maliban sa iyong dakilang pangalan, luluwalhatihin ang iyong dakilang pangalan sa aming gawain, sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay o dakilang Diyos. Kasama po ng aming dalangin, ngayong gabing ito na ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na punuin ang sanktuaryong ito. Ang bawat sulok ng aming mga puso, o Diyos, ay makilala kang higit pa sa aming pag-aaralan ngayong gabing ito. At alam po namin sa aming panalangin, ang bawat isa sa iyong mga anak ay lalabas, uuwi mula sa bahay, sambahan ito, na magdadala ng bagong lakas, bagong tibay pananampalataya, at bagong antas, taas, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin, katatagpuin mo ang bawat isa sa amin, kasama po ng aming bisita ngayong gabing ito, ng aming nakikinig sa online. O Diyos, ikaw po ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin upang muli madakila namin, makilala pa kung sino ka sa aming mabuhay. Purihin ka, o dakilang Diyos. Ito po ang aming kasama dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. So, God is faithful to His character. So, marami pong mga character ang Diyos. Mga ilan lang po siguro. Yung pong character ng Diyos, alam natin, di ba yung coin ay dalawang side. Meron pong love and just. Pero ano lang po yun? Dalawa lang po yun. Marami pang character ng Diyos. Isa pong karakter ay yung pong kanyang kabanalan. Binigyang diin po ito ng ating senior pastor kagabi, na God is holy. Kaya nga po, di ba, pagdating sa langit, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Yun po ang talagang aawitin ng mga mananampalataya. Banal, banal, banal. Holy is the Lord God Almighty. Kaya nga po, dito po sa ating pag-uusapan, balikan po natin itong talatang Isaiah 48:11. I will rescue you for my sake, yes, for my own sake. Bakit kaya I will rescue you for my sake? Ililigtas daw tayo ng Diyos, kung i-apply po natin ito sa ating panahon ngayon, for my own sake. Bakit for my own sake? Ano pong karakter ang makikita po natin? Medyo may kalaliman po itong ating pambukas na talata, for my own sake. Ito po yung character, alang-alang sa aking character, ang ibig pong sabihin ng Diyos dito po sa ating talatang pinag-aaralan. I will rescue you for my sake, yes, for my own sake. Bakit po kaya? I will not let my reputation be tarnished. Hindi ko hayang mga lawang, tama ba, mga lawang? Tarnished, mabahiran. Yun. Hindi ko hayang mabahiran ang aking reputasyon. Ano po ang reputasyon ng Diyos? Balikan po natin lagi, babalik-balikan ang John 3:16. Ito po yung kanyang character, John 3:16. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Whoever will believe in Him will not perish. So, lahat ng hindi mananampalataya sa Kanya, ano po ang mangyayari? Yung kabaligtaran, mapapahamak sila. At yung maniniwala sa Kanya, mananampalataya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ibig sabihin, yung kanyang karakter. Hindi po niya hayahang mabahiran itong karakter na ito, na kung sino man ang sa kanya ay manampalataya, ito po yung kanyang karakter. Mananampalataya ka sa kanya, hindi ka mapapahamak. So yung pong karakter niya talagang, yung hindi mananampalataya, mapapahamak po. Medyo magulo ya. Hindi naman eh. So, yung pong karakter niya, ganito. Yung karakter niya kasi, kaya nga sabi natin kanina, love and just. Pag-ibig po ang Diyos. So, yung pong kanyang karakter na pag-ibig, yung lahat ng mananampalataya, karakter po niya ito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung pong karakter niyang just, hindi rin po magbabago yon. Hindi na magbabago yung karakter ng just. Mapapahamak ang hindi mananampalataya sa Kanya. Hindi po niya hayaan talagang, halimbawa,
si Adan at si Eva, nagkasala, o sige, pinatawad na lang sila ng Panginoon. Wala na. Basta pinatawad lang sila. Sige, dyan na lang kayo. Mag-stay kayo sa Garden of Eden. Pag ganun po ang nangyari, wala, nabahira na po yung kanyang karakter. Hindi na totoo yung kanyang karakter kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So kung hindi na mamamatay, sina Adan at Eva dahil sa kanilang kasalanan, kung tayo na hindi mananampalataya, tatanggapin ang Panginoong Diyos at tayo basta na lang patatawarin, hindi na tayo mapapahamak, hindi na tayo mamamatay ng kalawang kamatayan, wala, sira na po ang karakter ng Diyos. At tutukin nyo na po niya, masisira ng kanyang karakter dahil hindi po siya ganun. Sa ayaw at sa gusto natin, matutupad ang kanyang pangako, ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan, ang kanyang salita na talagang mapapahamak, hindi mananampalataya sa kanya, yun siya. Yun ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang karakter. Talagang, kasi nga, halimbawa, yun nga, hindi na mapapahamak, o kaya, sige, basta na lang pupunta sa impyerno yung mga sinners. Nasaan ang kanyang justice? Nasaan ang justice ng Panginoon? Di ba? May gulo kayo po? Deta pong makatugi. Amen? Ay, praise the Lord. Diyan nga ako po nabengi. Talagang, pero maganda po yung binigyang diin ng ating, kaya nga po, karakter eh. Yung pong karakter niya, matutupad at matutupad ang kanyang sinabi. Ito siya, kung sino siya, matutupad at matutupad ang kanyang sinabi. His word, faithful siya sa kanyang salita, faithful siya sa kanyang pangako, at kahit pa maganda yung kanyang pangako, of course, sa mga mananampalataya, yung kanyang pangako na talagang mapaparusahan yung hindi mananampalataya, yung kanyang salita. Hindi naman pangako yun eh. Pangako ko sa inyo, pupunta ka ng impyerno. Hindi po yun. Yung karakter po niya. So, medyo nadadagdagan, pangako at saka yung salita. So, kaya nga, nabibigyan po natin mas diin yung kanyang salita na hindi magbabago, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Lahat ng hindi mananampalataya, mapapahamak. Lahat ng mananampalataya, pangako niya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. John 3:16, andoon po yung kanyang karakter. Talagang yung pong kanyang pag-ibig at saka yung kanyang justice ay talagang dalawang side po ang ating Panginoon. Hindi lang po siya basta pag-ibig, siya rin po ay justisya. Kaya nga po sa ating pong mga buhay, lagi nating tatandaan. Of course, lagi nating inaalala ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katapatan sa ating pong mga inawit. At kung sakali po, tayo naman alam na natin, isinuko na natin ang ating buhay sa Kanya. At yung kanyang pangako sa atin, hindi na siya mapapahamak. Meron na tayo ngayong assurance of salvation. Yun na lang. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, I will rescue you for my own sake. Yes, for my own sake. Alang-alang sa aking karakter. Tutuparin ko kung sino ako. Sa inyo, ang sabi po ng salita, I will not let my reputation be tarnished, mabahiran, and I will not share my glory with idols. Alang-alang sa aking karakter, ang sabi mo. Kasi po, pag ang Diyos po talagang nire-rescue siya, God rescues us not because we deserve it. God rescues us not because we deserve it, but because He is faithful. He is faithful to who He is. Kung sino talaga ang ating Diyos, mapagmahal ang ating Diyos. Pero kahit mapagmahal ang ating Diyos, justisya rin ang ating Diyos. Sa mga hindi po mananampalataya, sa mga tatalikod po sa Kanya, ayan, God rescues us not because we deserve it, but because He is faithful to who He is. Amen. Praise the Lord. Pwede na pong mayari. Katapatan mo, Diyos, tunay at dagila. Ito po yung bungad po ng ating first point na related po dito sa kanyang character. He is faithful to Himself. To His character, to Himself. Faithful po siya sa kanyang sarili. Yung pong to Himself, siya na po
absolute core. Siya po yung absolute core. Yung pong attributes are not separate puzzles. Yung pong attributes ng Panginoon, hindi po yan meron kanya-kanyang puzzle. Pag yung puzzle kulang ng isang part, hindi na buo ang puzzle. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Kabuuan po siya. Wala po siyang, God's attributes are not separate puzzle pieces. They are a single, unified essence. Ito po ang ating Diyos. Kasi nga po, ating sinabi kanina, acting against His character would mean destroying His own being. Ito po yung binibigyan natin ng diin kanina, na mas madiin po ngayon, mas maliwanag po dito po sa ating, He is faithful to Himself because acting against His character would mean destroying His own being, which is impossible. Hindi na po siya magiging Diyos kung nabahiran po ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang character. Amen. Kaya nga po, He is faithful to Himself. Pinag-aralan na po natin, faithful to Himself, di ba pinag-aralan natin 2 Timothy last Sunday, if we are faithless, He remains faithful. Kaya nga po, tayo po, di ba, minsan, siguro po, nararanasan natin sa ating mga kanikanyang mga buhay, parang yung ating pananampalataya ay humihina, minsan, para bagang Panginoon, kailan kaya, Panginoon, yung faithless, nagkukulang yung ating pananampalataya, pero pinag-aralan po natin, if we are faithless, mananatili pong tapat ang ating Panginoon. Mananatiling tapat ang ating Panginoon dahil nga ito po yung kanyang karakter. He cannot disown Himself. For if we are faithless, binigyan din po natin ang pagkakaiba ng faithless at saka unfaithful. Yung unfaithful kasi, pagtataksil na ito. Pagtaksil na tayo, iniwanan na natin ang Diyos, ibang usapan po yun. Pero dito po, nagkukulang ka lang ng pananampalataya, magiging tapat pa rin ng Diyos para tugunin ang ating mga pangangailangan. Meron po tayong ginamit na halimbawa. Remember po yung isang tatay ng kanyang anak ay nahalihan ng demonyo, hindi mapagaling ng mga disciples. Tapos, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung kaya mo, ang sabi ng ama, di ba, sabi ng, para bagang hindi naman sinabi na, ini-insulto mo ba ako? Hindi po ganon, para bagang, kung kaya ko, sa akin, all things are possible. Kaya nga, sabi ng ama, increase my faith, help me to overcome my faith. Dahil nagkulang ng pananampalataya yung lalaki. And yet, alam po natin, pinagaling ng Panginoon yung anak ng lalaki. Kaya nga po, if we are faithless, pero wag namang natin gawin na, Lord, yung lagi tayong faithless. Ano lang yun, there are times sa ating pong mga buhay. Alam ko po, dumarating yan. Nararanasan natin yan. Kung minsan, nagkakaroon tayo nagkukulang yung pananampalataya natin. Pero huwag po nating ayahan na laging kulang yung ating pananampalataya. Kaya nga po tayo nandito, kaya nga tayo nag-aaral para mas lumaki pa at tumibay yung ating pananampalataya. Hindi ba? Come on! Hallelujah! Praise the Lord! He cannot disown Himself. Hindi niya pwedeng mabahiran ang kanyang character, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Yung pong kanyang faithfulness, hindi po, depende yan sa atin. Mananatili pong tapat ang ating Panginoon dahil siya nga, He is who He is. Kaya nga po, you can rest. God will never betray His own nature. Pwede po tayong magpahinga sa kanyang mga salita, mag-rest sa kanyang mga salita, because ito po ang Diyos, He will never betray His own nature. Kaya nga po, because God is faithful to His character, we don't have to live in fear. Faithful pa sa kanyang character. Kaya nga po, kung sakaling dumadating po yung mga pagdududa, yung takot, wag na po tayong matakot dahil tapat po ang Diyos sa kanyang character. His nature guarantees His promises. His nature guarantees His promises.
Lahat po magbabago, ang damo matutuyo, ang mga bulaklak sa parang ay malalanta, pero ang salita ng Diyos mananatili kailan paman. Kailan paman. Hallelujah. Sabi po ng Revelation 19:11, "Then I saw heaven opened, and a white horse was standing here. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war." White horse. Dito pong dating manginginom kalupa ko, ne? Baluye po ne? May dila po rin ang aluha. A white horse. Scotch, whiskey po ito, whiskey. Pero ngayon, meron. Bakit kaya ginawang alak ang mga ito? Ne? Pati yung, meron pong red horse din, eh. Mas matindi yung... Hindi na po na mag-red horse. Siyempre lang magtas na. Dito pong mig white horse. Kaya biyok po. Kanita pong maglalasing tao. Pero ito po yung katapatan ng Diyos. Kahit nagwa-white horse ka noon, wala pa kasing red horse lang noon eh. Ano ba? Meron pang mga sinatawag na virgin cock. Pagsamasamahin mo yung stainless, gin, tsaka, nanon ba sabihan Pastor Jack? Subukan ko kaya po at ang muli ko. Wala pong makanta na eh. Noon po yun, noon. Ang ibig ko lang po sabihin, noon, talagang nang hindi ko pakilalang pa yun. Ganun po ako, pero tapat nga ang Diyos eh. John 3:16. Tapat nga ang Diyos. Sino man ang sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak. Ngayon na nampalataya ko kay Kristo Jesus, hindi na ako mapapahamak, kundi meron na siyang pangakong buhay na walang hanggan. Ganun po yung ating pagtitiwala sa Kanya. Meron na tayo ngayong pangakong buhay na walang hanggan dahil sinuko natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. Yan po ang kanyang karakter. Yan ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Come on! Woo! Praise the Lord. Then I saw... Balikan mo na yung punef. Pabulan nyo na yung pahing doors. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True. Its rider was named and Faithful and True. I saw heaven, and a white horse was standing there. Its rider. Sino po yung rider niya dito? Walang iba. White horse, walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. For He judges fairly and wages a righteous war. Kaya nga po, yung ating Panginoon, hindi lang talaga basta faithful. Ang sinasabi po ng ating, hindi lang basta faithful and true. Siya po ito isa, yung faithful and true, yung faithful true siya, yung true faithful siya. Kaya isa lang po, He is faithful and true. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Because His name is faithful and true, ito po yun. Dahil nga, because His name is faithful and true, ayan, we can trust His justice today and His promises forever. Yung pong justice na talagang, Lord, di ba? Sa atin lang pong politics ngayon, sa atin pong mga Senado, Kongreso, this is what we always pray. Hindi lang po tuwing meeting of the prayer warrior na magkaroon po ng hustisya. Ang kalagayan po ng ating bansang Pilipinas na talagang nakikita po natin ang gulo-gulo po ng ating political system. Mga matataas na tinitingala po, talagang matataas na posisyon sa gobyerno, and yet, nagkakaroon po ng kaguluhan. Kaya nga po, we need, sama po natin lagi yan, yung justice and pangako po ng Diyos. Maaaring tayo po, wala tayong magagawa kasi nga, ano ang magagawa natin kung hindi talagang magtiwala sa Diyos na tayo po'y manalangin sa Kanya pong pangako, sa Kanyang salita na hindi po magpapabaya ang Diyos, magkakaroon po ng hustisya. Magkakaroon po ng hustisya dito sa ating bansang Pilipinas. Siguro po sa ating mga buhay-buhay, Lord, justice. Remember po yung balo,
balo nga talagang humingi ng justice sa unjust judge, tapos sa kakukulit niya, bigyan mo ka ng justice, binigay po ng judge na kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, bibigay ko sa babaeng ito ang kanyang hiningi. Ganyan po ang ating Diyos. Hindi po niya pababayaan, hindi magkaroon ng hustisya ang ating mga buhay sa ating pong mga pananalangin sa Kanya. Ano man po yan, kayo po nakakalam. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos po, ang Kanyang karakter, hindi magbabago. Nakatingin po ang Diyos sa atin. I will never leave you, nor will ever forsake you. Ang sabi po ng Hebrews 13:5 and 6. Okay. Sige po, praise the Lord. I will not, sige. Look, yung pong pinakita sa atin, para po talaga mabigyan lang natin na ito pong salita ng Diyos ay talagang galing talaga sa salita ng Diyos. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, He will find faith. Will He find faith on the earth? So, inihintay lang po sa atin ng Diyos. Masusumpungan ba ang pananampalataya sa atin, ang pananalangin sa atin, ang pagtitiwala natin sa Kanya. Meron pong hinihingi ang Diyos para po tayo talagang magkaroon ng hustisya. Bibigyan po tayo ng hustisya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 103 verse 6 po. Ganito rin po ang sinasabi ng Psalm 103 verse 6. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Ayan po nating ang mga salitang yan. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. For all the oppressed. Nakalam po natin, kung babalikan po natin, lagi po nating sinasabi yung kanyang promises na talagang matutupad at matutupad kahit gaano man katagal yan. Yung pangako po niya kay Abraham, alam po natin 25 years na nag-antay si Abraham. Pero nung mangako po ang Diyos, hindi lang talaga basta nangako ang Diyos, nag-swear pa. Yung Diyos talagang nag-swear pa. Parang, paano ba to? Di ba pag nasa husgado, sino po yung nagtatrabaho sa court? O kaya yung napapanood natin sa mga true to life story na, di ba pag merong witness, ang sasabi ng witness, will you swear? Manunumpa ka ba? Nasasabihin mo ang katotohanan at puro katotohanan lamang. Sasabihin nila, yes. Sana ganun, no? Yung sa ating mga politikan, Pero parang baligtad, ano kaya ang sinasabi? Magsasabi, ikaw ba ay magsisinungaling? Lahat ng iyong sasabihin ay puro kasinungalingan. Siyempre, hindi naman sasabihin sa ngalan ng kasinungalingan. Ganun po ang nangyayari. Kahit po, hindi na tayo bubanggit ng mga pangalan. Pero pag sa Diyos po, at pag tayo po'y talagang nanumpa, magsasalita ka ba ng katotohanan, pawang katotohanan lamang. Ganun po, related lang po, kaya ko po ito nasabi. Kasi po, when God made His promise to Abraham, ang sabi po ng salita ng Diyos, na sinabi po natin ito nung nakaraan, Abraham, since there was no one greater for him to swear by. Yung Diyos po, kailangan po niyang, yung kanyang promise, kailangan niyang manumpa sa mas mataas sa Kanya. Sino pa ang tataas? Sa Diyos. Noon po kasi, wala namang mga documents. O kaya, yung mga tao noon, nanunumpa sa harap ng mas mataas. Halimbawa, sa governor o sa payroll or whatever. Noon. At wala namang dokumento noon. Pero dito, mas matindi. Since there was no greater for him to swear by, kanino manunumpa? Ang Diyos. So dito po, He swore by Himself. By Himself sa Kanya pong karakter. By Himself sa Kanyang karakter na talagang gagawin niya ang Kanyang pangako, tutuparin niya ang Kanyang pangako, kahit gaano katagal, matutupad ang pangako ng Diyos. I say, I will surely bless you and give you many descendants. At alam na po natin ang kasaysayan. Si Abraham, sino pong sumunod kay Abraham? Yung pong anak niya?
Ismael? Isaac ne? Of course, nagkaroon po ng ibang anak si Abraham, si Ismael. Pero hindi po kay Ismael yung pangako ng Diyos, kay Isaac po. And long story short, alam po natin, ay, andyan po tayo ngayon. Kaya nga po, ang tawag natin kay Abraham, amang Abraham, yung pong ama ng ating pananampalataya. Dito po talagang binigay, tinupad ng Diyos. Kaya nga po, bunga po tayo. Bunga tayo na talagang karakter ng Diyos, ng kanyang sarili, na tayo ngayon ay nandito dahil merong Diyos tayong pinaniniwalaan, merong Diyos na nagligtas noon sa Israel, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, at lahat ang gayon po, meron pa rin tayong Diyos na maasahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Hallelujah! Amen. May mga pagkakataon kasi, di ba, alam naman natin ngayon, talagang pag nanumpa, gagamitin pa yung lola eh. Pexman. Kaya din eh. Pexman, cross my heart. O kaya, Pexman, mamatay man si lola ko. Di ba? Pero, yung pong mga bata, naririnig po yan. Hindi ko alam kung may ginagamit pa ng, meron pang talagang nanunumpa on my mother's grave. Ang sabi po na lang mas matitindi. Pero ang Diyos po, pag talagang siya po'y nang siya'y nanumpa, mas mataas sa kanya, wala na pong tataas sa kanya, maliban sa kanyang character, maliban kung sino siya. Ito po ang Diyos, hindi siya nagbabago. Pag meron po siyang ipinangako sa atin, saan po natin, tutuparin ang Diyos ang kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, yung promise po niya kay Abraham, na talagang nung siya'y nanumpa, if God takes His own name, kung itinaya ng Diyos, parang, hindi po yung pagtayaan ng wedding, hindi yung pagtayaan ng loto. Alam po natin, ibig sabihin, itinaya talagang God takes His own name on His word. Kung itinaya ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang salita, you can stake your whole life on it too. Kung itinaya ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang salita, ito rin, pwede po nating talagang itaya. Sige, sabihin na natin. Pero alam niyo naman ang ibig sabihin na pwede po nating talagang itaya, talagang ibigay talaga ang lahat-lahat. Dahil ang Diyos, tapat po siya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Dahil ito siya, kung sino siya, Diyos na tapat na hindi magbabago. Dahil nga po dito, sa kanya pong katapatan, to His character, ang ibig pong sabihin, He is completely unchanging. Hindi na talaga magbabago. Ito po siya, yung kanyang character, yung kanyang word, yung kanyang promise. Kailanman, hindi na ito magbabago. So ulit-ulit, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Matthew 24:35. Yung pong 1 Peter 1:23-24. Yung po sinabi natin kanina, yung damo, matutuyo, yung mga bulaklak, malalanta, pero ang salita ng Diyos mananatili hanggang wakas. Doon po sa 1 Peter 1:23-24. Ito po ang Diyos. He is completely unchanging. Ang tao nagbabago, kahit po siguro tayo, pabago-bago, moody, pag gutom ka, mo ko papaktab yan! Wala akong gayong condition! Maranap ko! O kaya pag napagalitan ka ng boss, pag uwi mo, pati yung kasama mo sa bahay, galit ka na rin sa kanila. Hindi mo na rin, marami, mga simple na na pabago-bago ang, yung pong pangako ng tao. Sabi na, alam naman natin, madalas, napapako, yung salita ng tao, pabago-bago rin. Moody. Pero yung ating pong Diyos, yung pong gagarantiya na is completely unchanging, consistent po across the time. Consistent across the time. Cannot change. God cannot change for the better or for the worse. He is already perfect. Hindi na po pwedeng magbago ang Diyos. Sa ating pong pagpupuri sa Kanya, You are worthy of it all, I exalt thee. Di ba? Pag tayo I exalt thee, hindi naman talaga natin itinataas ang Diyos.
Ang Diyos, andun na po siya, nandun na sa kataas-taasan. Ano po yung itinataas natin? Ang itinataas po natin, yung ating papuri sa Kanya, yung ating sarili, yung ating pagsamba sa Kanya, I exalt thee. Kasi po, kahit anong mangyari, purihin man natin ang Diyos o hindi, umalis man tayo sa Kanya, hindi po magbabago ang Kanyang pagka-Diyos. Diyos pa rin siya. Hindi natataas ang Kanyang pagka-Diyos. No, yung magbago man ang lahat ng mananampalataya, hindi pa rin magbabago ang Kanyang pagka-Diyos. Diyos pa rin siya. Andun pa rin siya doon sa kaitaas-taasan. Amen. Ganun po, unchanging. Unchanging. Kaya nga po, kung unchanging ang Diyos, sana po, makuha po natin. Maaaring sa mga pagkakataong tayo pabago-bago, pero nawa ito pang ating mga pinag-aralan, magkaroon po ng pagbabago. Magkaroon po ng pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay. Na mas lalo po tayong, kaya nga panalangin po natin kanina, di ba, na sa ating pong pag-uwi, paglabas sa bahay, sa bahay ito, mas makikilala po natin ang ating Panginoon sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako, at sa Kanyang kung sino siya, sa Kanyang karakter. Amen. I, the Lord, do not change, ang sabi po ng Malachi. So, the descendants of Jacob are not destroyed. I, the Lord, do not change. Yung po Malachi 3:6, meron pong Malachi, ano po yung kasunod ng 3:6? 7. Kasunod ng 7, 8. Kasunod ng 8, 9. Kasunod ng 9, ano po yung sa Malachi 3:10? Aro, sabi ko na sabihan na niya naman yun. Di ba? Pag i-meron 3:10. So, yung pong kanina 3:6, ano lang po ito? Singit lang po ito. He is completely unchanging. Kasi po, yung mga nagsasabi, Old Testament na raw ito, singit lang ito. Wala na raw yung tithes and offering sa ating pong new covenant. Sa Old Testament na lang to. Pero dito po sa 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, Old Testament nga naman. Pero yung 3:6, ano po yung sinabi ng 3:6? I, the Lord, nagbago ba? Ang totoo, dito po sa ating new covenant, mas mataas pa eh. We are now living by grace. Generous giving po tayo dito sa ating New Testament. Kung tayo po nagbibigay, dito po sa pinag-uusapan nating 10%, alam po natin, yun, ang tithe, 10%. Nagbibigay lang tayo ayon sa batas. Ayon sa batas. Binibigay lang natin ayon sa batas. Pero dito po sa New Testament, kung talagang nasa New Testament, mas igit pa ngayon. Higitan pa natin yung batas. Yun po yung sinasabi natin generous giving. I, the Lord, never changed. Andun pa rin sa salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay, patungkol sa mga tithes and offering. Amen. Amen. Nakakwaya po. Praise the Lord. So, yun po yung ating sinasabi. Talagang hindi po nagbabago. Talagang God says is plainly, I do not change. Ibig po niyang sabihin, faithful siya lagi sa kanyang character. Unchanging po yung kanyang pag-ibig. Unchanging yung kanyang pag-ibig. Pag tayo po ay talagang nagiging faithless, yung sabi natin kanina, kulang ka na ngayon ng pananampalataya, hindi mo na kita favorite ngayon. Yung mga maraming pananampalataya, yung muna ang favorite ko. Wala pong ganun sa Diyos. Kaya nga, hindi siya nagbabago eh. Kahit nga nagkukulang tayo ng pananampalataya, yung kanyang pag-ibig, never change po yung kanyang pag-ibig. Hindi kailanman magbabago ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Because God never changes, He will never be abandoned. Yan po ang pangako niya. Dahil hindi siya nagbabago, hindi kanya iiwanan, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. What He promised yesterday, He will keep it today. Maybe, hindi pa natin nakikita ngayon, pero maaaring bukas, makalawa, next month, next year, pero hindi po magbabago ang Diyos. Tutuparin at tutuparin ang kanyang pangako.
Si Abraham po, naghintay nga, alam natin, naghintay ng 25 years. Pero ang tagal, kung talagang nainip si Abraham, Lord, sabi mo, bibigyan mo ka ng maraming descendants. 20 years na, wala pa. Wala, hindi na ako magtitiwala sa iyo. Sana ganun pero si Abraham, doon po sa mga ibang talata, alam po natin, sinabi ni Abraham, hindi nag-waver si Abraham sa kanyang pananampalataya. So kung hindi po tayo mag-waver sa ating pananampalataya, minsan magiging magdududa, magkukulang. Pero Lord, sabi nga nung lalaki, Lord, help me overcome my faith. Tumawag lang po tayo sa Diyos, Lord, I need you. Lord, I need you. Mas tumaas pa ang level ng aking pananampalataya. At pag nakikita po nating dumutugan ng Diyos sa ating mga pananampalataya, talagang tumataas po. Kuminsan nga sa pananampalataya, hindi lang yung pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan, tayo pinatitibay ng Diyos sa ating mga pananampalataya. Alam natin, kahit po sa mga pagsubok, remember, lagi po nating binabalik-balikan sa mga panahon ng pagsubok, ginagamit ng Diyos, inahayaan, pinapahinturo ng Diyos na dumaan tayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Para po tumaas yung level ng ating pananampalataya. Amen. Pag tayo po ay nagkakasakit, alam po natin, merong Diyos na nagpapagaling. Pag tayo po ay nangangailangan, merong Jehovah Jireh. Ito po yung kanyang karakter. Pag tayo po'y nanghihina, merong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po yung ilan lamang sa kanyang mga karakter dahil lagi po nating maaasahan ng Diyos pag tayo ay tumawag sa Kanya, Lord, increase my faith. Amen. Hallelujah. Every good gift, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So yung pong malabuging anino ko Di ba? Yung anino natin, pabago-bago, shifting shadow. Pero ang Diyos daw po, hindi siya kagaya ng shifting shadow, who does not change like shifting shadow. Laging firm, laging tapat ang Diyos sa salita, sa pangako, sa kanyang, dahil nga, ito kung sino siya Ito yung kanyang karakter, hindi siya magbabago. Ito kung sino siya. Yung kanya pong salita, kailanman, talagang kanyang pangako, matutupad, salita, mananatili hanggang wakas. What God gives today, He meant to give. What He promised before, He will still give now. He never changes. What God gives today, yung talagang binibigay ng Diyos, sabi nga natin, ang Diyos, pag tumugon ng ating mga pangailangan, mga panalangin, maybe, no, wait, o kaya, yes kaagad, yes, wait or no, alam po ng Diyos kung kailan siya tutugon, kung paano siya tutugon sa ating mga pangailangan. Hindi po sa ating paraan na wag po nating tutulungan ng Diyos. Lord, ang tagal mong tumugon, tutulungan ni kita sa aking pangangailangan. Ako na ang, para bang sinasabing, ako na ang sasagot sa aking panalangin sa iyo. Ba, mas biyasa kapag yung apong ginon What God gives today, talaga He meant to give. Dahil ito kung sino siya. Ito yung kanyang karakter. What He promised before, He will give now. He never changes. He never changes. Hallelujah. Amen. Pares lang ito ng ginamit natin mong talata noon na God is not human. Nakagaya po natin, God is not human that He should lie. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos. Wala po sa karakter ng Diyos ang pagsisinungaling. Dahil ang Diyos po ang katotohanan. Siya po talaga ang katotohanan. Not a human being that He should change His mind. Hindi pa bago-bago. Yung pong mga alimbawang sinabi natin kanina, hindi pa bago-bago ang Diyos. Hindi moody ang Diyos. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Tutuparin po niya ang kanyang pangako, yung kanya pong sinabi, talagang gagawin at gagawin po ng Diyos kung ano man ang kanyang sinasabi. Hindi po siya kagaya ng maraming tao. Sabihin mo sa katabi mo, nakagaya mo.
O kaya kagaya ko, sabi na lang, baka mamaya hindi na kayo bati niyan. God's word isn't maybe. Hindi po maybe. Garantisado po. Guaranteed. Yun po yung kanyang nature na hindi talaga nagbabago. His nature doesn't change. Dahil yung kanyang pong nature na hindi talaga nagbabago, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang mga pangako, of course, yung kanyang pong character. Ito kung sino siya, ang Diyos. Today, yesterday, today, and forever. Yesterday, today, and He will be forever. Amen. Diba? Noon, ngayon, ginawit natin kanina, kailan pa man sa buhay ko'y tapat, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwahatiin ka, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Tapat po ang Diyos. Huwag po nating pagdudahan ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Pag dumarating po yung paghihina ng pananampalataya, pag dumarating yung minsan pagdududa, balikan lang po natin yung mga ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay. Bilangin natin yung mga pagpapala ng binigay sa atin. Count your blessing. Count your blessing. Marami nang pinakita ang Diyos at marami pang ipakikita ang Diyos. Kamangha-mangha. Sabi po ng Jeremiah 33:3, "Come unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things na hindi mo pa nakikita." Mamamangha na lang po tayo pag nakita po natin talagang ang Diyos andyan palagi tumutugon sa ating mga pangailangan. Sa pong palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Ito po yung Hebrews 13:8. He is the same. Christ is the same yesterday, today, and forever. Kagaya po ng John 3:16, noon pa man in the beginning, di ba? Pinaliwanag po sa atin ng ating senior pastor, in the beginning, nandun na po ang Diyos, ang plano ng kanyang pagliligtas. In the beginning, God, tapos doon sa John, New Testament, bubukas po ng New Testament, in the beginning was the Word, in the beginning God, yung pong Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, Genesis, in the beginning, God. Doon po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Noon pa man po, and the Word became flesh, John 1:14. John 1:14, and the Word became flesh. Na noon pa man, nakaplano na dahil magkakasala ang tao. Magkakasala po tayo, pero noon pa man, nakaplano na po ang kaligtasan ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, andun na po ang kaligtasan. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo Jesus. John 1:14. Bakit po? Kasi nga po, yung kanyang salita, yung kanyang karakter, kailangan magbayad ng kamatayan ang kasalanan. Pero ayaw po ng Diyos na tayo magbayad ng kasalanan. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang bawat isa't isa sa atin. 2 Peter 3:9, hindi po siya mabagal sa kanyang pangako. Gusto lamang po ng Diyos, hindi pa siya dumarating. Gusto lamang ng Diyos ang bawat isa ay lumapit sa Kanya. Magsisisi, tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung pangako ng Diyos noon pa man in the beginning. At hanggang ngayon po, pangalagaan po natin ang kaligtasang pinangako ng Diyos na nasa sa atin na sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Whew.
Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi po magbabago. In the world that keeps shifting, you can anchor your life to a Savior who never changes. Who never changes. God is faithful to His character. Ibig po sabihin, siya lang po ang standard or ultimate na katotohanan. He is the standard of ultimate truth. Yung pong disconnects is, ito po yung internal character niya, yung pong character niya internal, at lalabas po yan external para po patunayan yung kanyang katotohanan. Truth is not a standard outside of God that He must follow. Siya po, He defines truth. He is the truth. Siya po ang katotohanan, na hindi po niya dinidefine ang katotohanan. Siya po mismo ang katotohanan. Kaya nga po, yung kanyang pangako are unbreakable because a breach of promise would create a cosmic falsehood. Pag hindi po natupad ang kanyang pangako, magkakaroon po ng kaguluhan. Cosmic promise. Cosmic promise. Kaya nga po, ang kanya pong salita, kahit po even a single dot, doon po sa Matthew 5:18 ba yun? Yung po kanyang salita, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, a single dot, not a dot, will pass a comma or kahit tuldok, hindi po pwedeng hindi po lilipas ang mga yan, hindi pwedeng hindi matupad, will pass from the law until all is accomplished. Ganito po katindi ang karakter ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pong talagang pagtitiwala sa Kanya, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawalan ng pananampalataya, lalo po nating pagtibayin, pataasin yung ating pagtitiwala sa Kanya dahil hindi po aya ng Diyos na hindi matupad. Down to the single dot, yung Kanya pong mga salita. He is the standard of ultimate truth. Kaya nga po, Jesus answered John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi po niya sinabing, I am the way, the truth, and the lie. Life po, life. Na hindi po siya pwedeng maging totoo at kasinungalingan. The truth and the life. At ito po, alam po natin kasi, marami mga ibang pananampalataya, alimbawa lang po, 5. Yung mga ibang pananampalataya, sinasabi nila, sila ang totoo. So yung 4, mali. O yung isa naman, sinasabi niya siyang totoo. Yung ibang 4 naman, hanggang sa yung 5. Sino ba talaga ang totoo? Saan ba talaga nakabase ang katotohanan? Andi dito po ang katotohanan. Kung sinasabi nilang silang katotohanan, wala naman dito sa salita ng Diyos. Alam po natin, tayo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, nakasulat sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Hindi po niya sinasabing, I am a way. Kasi po kung I am away, o di pwede yung liba, di ba? Pwede pala, daan ng papuntang Manila, MacArthur Highway, Expressway, at ano pang way, South Expressway, ano pang way, ang mga yan. Sa Manila po yun. Hindi naman sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, isa lang, I am nag-iisa po, the way. I am the way, the truth, and the life. So, ganito po, katindi ang salita ng Diyos. Siya po talaga ang tunay na katotohanan. Siya po ang, hindi po niya pinapoint ang katotohanan. Siya po mismo ang katotohanan. In a changing world, pabago-bago po ang mundo. Pero Jesus, constant po siya. Constant po siya. Jesus is the constant truth. Jesus is the constant truth. Kaya nga po, saan po tayo talagang, we are now being sanctified. Dito po sa salita ng Diyos. Talaga pong mas lalo po tayong umaangat ngayon. Dito po sa ating mga pinag-aaralan. God is faithful to His word. God is faithful to His promise. God is faithful to His character. Siya po ang katotohanan. Kaya nga, we are now be sanctified. Sanctified them by the truth. Ang sabi po ng salita ng Diyos, because your word is truth. Hindi po siya doesn't speak truth. He is, siya po mismo ang katotohanan. We are now, umangat po tayo ngayon, we are now being sanctified dahil po sa katotohanan ng mga salita ng Diyos na patuloy po nating pinag-aaralan. At hindi lang basta pinag-aaralan, wag po nating kalilimutan, but be ye doers of the word and not hearers only. James 1:22. 1:22 ba?
120 ata yun, 122. But be ye doers of the word and not hearers only. 122, sabi tama. Kaya nga po, pag narinig po natin ang salita ng Diyos, pag ina-apply po natin ang salita ng Diyos, tumataas po ang level ng ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We don't measure God's word by our world. We don't measure God's word by our world. We measure our world by God's word. Ganda na po. We measure our world by God's word. Dahil nga, His truth never changes. So sa ating pong mga buhay, siguro last verse na lang po ito. Sa ating pong mga buhay, marami tayong mga plano. Siguro po, hanggang ngayon, meron na mga planong natupad na, as long na talagang kinukonsulta po natin sa ating Panginoon. Kasi po may mga plano ang tao, kung minsan pag hindi isinangguni sa Diyos, yan, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng aberya. Pero dito po sa salita ng Diyos, Proverbs 19:21, people might make many plans, but the Lord says is what will happen. Ang sinabi po ng Diyos, lamang ang siyang mangyayari. Marami tayong mga plano sa ating mga buhay, pero ang Diyos pa rin. May mga plano marahil hindi natutupad, pero pag ang Diyos po, ang sinanggunihan natin, maraming hindi po ayaan ng Diyos na yung pong plano natin dahil merong laging mas magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po mamamali ang Diyos sa plano niyang maganda sa ating mga buhay. Yun nga pong lagi binabalik-balikan po natin yung plano niya ng kaligtasan sa atin po noon pa man. At kung kanya pong planong kaligtasan, naligtas na po tayo sa ating pong mga pangailangan. Alam po natin, Romans 8:32, kung ibinigay na niya, Romans 8:32, ibinigay na po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang plano po niya ng kaligtasan para po magkaroon tayo ng pangakong buhay na walang hanggan. Dito po sa lupa, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa ating mga buhay? John 10:10, ang diablo po, pilit pong aagawin yan. Pilit pong aagawin yung ating kagalakan. Pilit pong aagawin talagang ating kapayapaan, yung ating pong talagang pagtitiwala sa Diyos. Pero ang Diyos po, hindi po niya ayahan yun. Ang Diyos po talagang dumating po ang Diyos para magkaroon po tayo ng buhay. Hindi lang basta buhay na walang hanggan. Dito pa lamang sa lupa, gusto na po ng Diyos. Maranasan natin ang masaganang buhay. Marahil hindi yaman, pero yung pong masaganang buhay na meron kang kapayapaan kahit nasa gitna ka ng mga pagsubok, hindi ba talaga masaganang buhay yon? Yung talaga meron kang kalakasan dahil kahit nasa panahon ng panghihina, alam pong merong Diyos na nagpapalakas sa iyo. Yung pong mga kapatid nating mga pinag-funeral na mamatayan, lagi po nating dinadalangin sa kanila na magkaroon sila ng katatagan ng courage para harapin pa ang buhay. Dahil merong Kristong sasama sa kanila. Meron po tayong Kristong kasama araw-araw. Hindi po niya tayo pababayaan ni iiwanan man sa ating pong pagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen. You can trust God's word more than your plans. You can trust God's word more than your plans. Because His truth is the one thing that will always come to pass. That will always come to pass. God's word, as always, the final say. Yan po ang ating laging tatandaan. Lagi pong God's word, lagi po ang kanyang final say. God is faithful to His character. Tandaan po natin ito. Bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan. Faithful po siya sa kanyang sarili. Ito po yung kanyang character. He is faithful. Yung pong kanyang salita, yung kanyang pangako, sa kanyang pong character to Himself, He is completely unchanging. And He is the standard of ultimate truth. Sa atin po siguro marami pa tayong hinihintay. Hindi pa natutupad sa ating mga panalangin. O meron tayong mga plano, pero ang sabi po ng ating pinag-aaralan, pag
pinagkatiwala natin sa Diyos, hanggang kailan tayo maghihintay, ang Diyos po, God, babalik-balikan po na Jesus always has the final say. Has the final say. Kaya nga po, healing, salvation, restoration, business work, ano man yan, maybe kapartner sa buhay, and many more na talaga pong inihintay pa natin na matupad sa Diyos. So, babalik-balikan ko lang uli, time and time again, John 3:16. Nangyari na po, binigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. At magtiwala po tayo. Magtiwala po tayo sa kanyang katapatan. Hindi po magbabago ang Diyos sa kanyang katapatan.